Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kababalaghan na tulad nito. Ang pintuan sa loob ng aparador. Si Nunoy ay siyam na taong gulang, payat, maputla at mahiyain. Kasama niya ang kanyang lola na si Aling Clara sa isang lumang bahay sa probinsya ng Quezon. Ang bahay ay yari sa kahoy, may kaluskos kahit walang hangin, at may amoy na parang pinaghalong alikabok at sinaunang dasal. Isang araw habang naglalaro sa kwarto ng kanyang namayapang tiyuhin, napansin niya ang isang lumang aparador sa sulok ng silid. Matataas ang paa nito at may korteng parang mga kuko ng pusa ang pagkakaukit sa gilid. Dahil sa kanyang kuryosidad, binuksan niya ito. Mabangis ang amoy ng kahoy na kinain ng panahon. Pero ang higit na tumigil sa kanyang paghinga ay ang isang maliit na pintuan sa loob. Kulay itim, may hawakan na parang gawa sa buto. "Nay, bakit may pinto sa loob ng aparador?" tanong niya sa lola niya. Ngunit ang sagot ni Aling Clara ay malamig. "Huwag mong gagalawin yan. Dating kay tito mo yan. Simula nang buksan niya yan, hindi na siya naging siya." Kinagabihan, habang tulog ang kanyang lola, binalikan ni Nunoy ang aparador. Dala ang maliit na flashlight, binuksan niya ulit ang pintuan. Sa una, puro dilim lang. Pero pagkatapos ng ilang segundo, may humigop ng malamig na hangin mula sa loob. Sumingaw ang isang amoy na parang bulok na karne. Paglapit niya, parang may humawak sa kanyang pulso. "Aray!" sigaw niya. Dagli siyang umatras at isinara ang maliit na pinto. Kinabukasan, may itim na marka sa kanyang braso. Parang maliliit na daliring itim ang naiwan na bakas. Lumipas ang mga araw, unti-unting nagbabago si Nunoy. Hindi na siya naglalaro. Palagi siyang gising sa gabi at nakikinig sa mga boses na nanggagaling sa loob ng aparador. "Nunoy, bukas ulit. Gusto ka namin makasama. Mainit ang katawan mo." Sariwa, dumating ang isang gabi na nakita siya ng lola niya na nakangiti habang nakatayo sa harap ng aparador. Nakaawang ang pinto. Sabi ni Aling Clara, "Isinara ko yan kaninang umaga. Bakit bukas ulit? At bakit parang may dumungaw?" Hindi na napigilan ni Nunoy ang kanyang sarili. Para bang may hinihila sa kanya tuwing naririnig niya ang tawag mula sa likod ng pinto. At sa pangatlong gabi, pinasya niyang pumasok. Dahan-dahan siyang gumapang papasok sa maliit na pinto. Paglampas niya, parang nabaliktad ang mundo. Hindi na lumang bahay ang paligid. Bagkus, isang itim at pulang kagubatan, puno ng mga nilalang na walang mata, may ngiping pantulis, at nakangiti ng masyadong malaki para sa kanilang mukha. Sa gitna ng lugar, may isang malaking bersyon ng aparador. May mga braso sa gilid at sa harap nito, isang bata na kamukha ni Nunoy pero wala ng mata. "Ako si Nunoy, pero mas matagal na ako dito kaysa sayo," sabi ng bata. Biglang humigpit ang hangin. Parang nilulon ng mundo si Nunoy. Umikot ang paligid, tumakbo siya pabalik, pero ang pintuan sa aparador ay wala na sa likod niya. Nasa harap na lang niya ang mga nilalang na gumagapang, lumuluha ng itim na likido at tumatawa. Isang matinis na boses ang sumigaw. "Kapag binuksan mo ang pinto, hindi mo na ito maisasara sa loob mo." Kinabukasan, wala na si Nunoy. Umiyak si Aling Clara, pero ang kapansin-pansin ay ang sarado at nakapadlock na aparador. Isang buwan ang lumipas, ipinabless ang bahay. Ipinabukas ang aparador, pero wala na ang maliit na pinto. Wala, kahit anong gawin. Pero tuwing alas 12 ng gabi, naririnig sa loob ng aparador ang isang tinig. "Lola, malamig dito, pero marami kaming bata." Ibinenta ang bahay makalipas ang ilang taon. Ang bagong pamilya ay may anak ding lalaki, halos kasing edad ni Nunoy. Habang naglilinis sila ng bahay, napansin ng bata ang isang lumang aparador. "Ma, may aparador dito. Pwede ko bang paglaruan? Basta huwag mong bubuksan masyado ha, baka may daga." Ngunit nang bumukas ang pinto, nandun na naman ang maliit na pintuan. Mas bago, mas mapula, at tila naghihintay. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung anong mundo ang nasa likod ng maliit na pintuan.
Kaya kung sakaling may lumang aparador sa bahay nyo, huwag niyong buksan ang maliit na pintuan dahil baka may nakasilip na sa inyo mula sa loob. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at huwag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay.